Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Huwebes mga Lodi. At congrats na agad sa mga nakasabay kagabi sa trade. Mga Lodi, sino mga nasa, alam nyo ito shoutout sa mga nagpapa-shoutout sa akin doon kay Boss Robo pag nagla-live siya. Pero kaya nahihiya ako mag-comment dun Kasi pag nag-comment ako doon, ang daming magsasabi ng ano ko doon. Kaya sinasabi pa ako daw si Boss Robo. Hindi ako si Boss Robo. Mga Lodi, siguro magka-boses lang kami. Pero hindi ako yun, mga idol. Pero idol ko yun kasi nga, nagla-live trade siya, sumasabay tayo. Ilang beses na tayo nanalo pag sumasabay tayo kay Boss Robo. So, yun lang, no? Shoutout sa mga nagbinabanggit ako doon. Pero nahiya kasi ako kay Boss Robo pag nagla-live siya, tapos puro ako yung hinahanap nyo sa comment Wala naman ako doon Nahiya tuloy ako So, ayan. Shoutout din sa inyo, mga idol, sa mga nagbumabanggit sa akin doon No, pero node na lang tayo doon, sabay na lang tayo sa trade. Magtanong kayo ng mga gusto nyong malaman kay Boss Robo, sasagutin kayo noon on the spot. No, sa mga nagtatanong sino si Boss Robo, punta kayo dito. Stock Tambay, no? Stock Tambay. Ayan. Ito yung kanyang channel, mga idol. Lagi siyang nagla-live trade. So ito yung kagabi, Ayan, hindi pala yan. Nasaan na yan? Ayan, ito 10 hours ago. So ayan. No? Nanood tayo. Tatawa na lang ako pag binabangit nyo ako, Hindi na ako nagko-comment tapos yung mga nagpi-PM sa akin, mga Lodi, grabe, ang dami yung nagpi-PM sa akin. Hindi ko nababasa yung iba, pasensya na kayo. Pero sa mga nagpi-PM sa akin, lalo na sa mga nagtatanong kung paano pumasok sa BitGet, meron po akong ginawang video na ito yung BitGet Tutorial Passive Income. Ayan, hanapin nyo na lang sa video ko. Kaya medyo matagal na kasi ito, pero legit pa yan, mga Lodi. Parehas lang yan. Ito, tapos yung kung paano magpasok ng pera sa BitGet using GCash, kung paano maglabas ng pera sa BitGet using GCash, meron din tayo. Ayan, magkasunod lang yan. Ayan, hanapin nyo na lang, ito yung pamaga hanapin nyo. So, lagay nyo Jeblo. Lagay nyo Jeblo para kahit BitGet Jeblo lang lagay nyo, lalabas na itong dalawa na to Ayan. No, panoorin nyo yan, mga idol, para sa mga nagtatanong sa akin doon. At yung mga ibang may mga ino-offer something, pasensya na po kayo, mga idol, no? Medyo busy ako ngayon, hindi ko maasikaso. At ito lang po yung ma-offer ko sa inyo, yung everyday ko na news sa ating channel. Ayun, ito lang yung ma-offer ko, no? So, kung may iba pa, pasensya na kung hindi ko maasikaso kasi medyo hindi lang kasi ito yung ginagawa natin, meron pa tayong mga ginagawang iba. So, kaya medyo busy, mga Lods, no? Pero shoutout sa inyo, salamat sa mga nagko-comment. Salamat sa mga nag-PPM sa akin, mga idol. No, at sa mga nag-PPM din sa akin ng mga news, salamat din Binibigyan niyo ako ng news mga Lods, no? So ayan, dahil diyan mag-update na tayo, no? So yun, congrats ulit sa mga nanalo kagabi at sumabay kay Boss Robo. Ako nanalo ako ng kay Boss Robo long Kaya lang nakakatulog ako, kaya ang lupit nga nangyari. So nung nag-position si Boss, hindi ko kasi naumpisahan yung live niya. Pag sakto, nag-position siya ng long, sumabay na ako doon, and then, may tumawag sa akin sa bahay, may pinuntahan kami. Naglagay lang ako ng stop loss, pero malayo kasi yung stop loss ko Malayo. So, hindi na nabalikan, nakapag-take profit ako, gabi na ako bumalik. Naalala ko nga sabi ko, iniwan pala akong trade Yari ako nito. Kala ko talo, sakto lang yung na-position natin, so panalo tayo ng kano ba yun? 400 ata yun, dollars mga ganun, no? Tapos nilagay ko sa Doge, mga Lodi, ang ating pinanalupe, yung kalahati lang yung kalahati nilabas natin kasi kailangan natin ng pera ngayong Pasko. Nag-iipon ako ng yung mga panalo ko, kalahati binubodega, kalahati nilalabas ko ngayon kasi gustuhin ko man naiwan sa mga coins ang ating kinikita mabubugbog ako at mapapalayas pag wala akong nalabas na pera. Ayun. No, kalahati lang. Mamaya magti-trade ulit tayo, pero kasi anong meron ba mamaya? So kagabi, ang nangyari po is CPI report, no? Pansinin niyo CPI report, medyo negative nga yung dito yung negative yung balita kasi nadagdagan tayo ng 1% yung inflation, 'di ba? Pero dahil 1% lang, maliit lang yung dagdag, mga Lodi, naging positive siya sa market, kaya umangat yung
Bitcoin, mga lodi, no? Kahit na medyo negative, umangat pa rin siya. Pero mamayang gabi, ito namang PPI naman, alas 9:30 pa rin, no? Mamaya alas 9:30. Hindi naman to ganun kalikot kasi ang experience ko sa PPI kapag lumalabas yung report niya, hindi siya ganun naapektuhan yung market, pero maapektuhan. Hindi katulad nung sa CPI na talagang boom, umangat yung BTC, di ba? Umangat, tas nag-wave. Pero itong PPI, gagalaw pero maunti-unti lang. No? Medyo hindi siya ganun kalaki. Pero titignan natin mamaya kung anong mangyayari, mga lodi. Etong CPI tsaka PPI report, mga idol, makakaapekto to sa mangyayaring ding ding ding. Asa na? Thursday. Ito, next Thursday, ang FOMC natin. Ito pinakamabigat na event, mga idol, no? Dito malamang magte-trade uli si Boss Robo dito, mga idol, no? Magte-trade uli siya diyan sa FOMC na yan next Huwebes, mga lodi. Sinabi niya rin kagabi magte-trade siya, magla-live trade, no? So ayan. Pero sa rate, mga lodi, halos 100% na magka-cut, no? Tinignan natin kanina, halos 100% na magka-cut sila ng rate. So positive 'yun. Good news 'yun sa ating market, mga idol. Kaya medyo abangan natin tong next Thursday, no? Itong FOMC. No, ayan. So congrats na agad sa mga nanalo kagabi, mga idol, no? So ayan, mag-update na tayo ngayon. So ito, grabe, no? Hindi tayo umabot ng 105. Mga lodi, medyo mataas 'yun dito 'yun, no? So dito yung 105, no? Pero sabi kasi ni George, mga lodi, si Cryptosaurus, 4.1 billion. Grabe, ang laki niyan. 4.1 billion dollars, no, na worth ng BTC short will get liquidated if Bitcoin breaks 105,000, no? Mga lodi, no? Pag nangyari yan, eto ang maliliquidate, napakalaki, mga lodi. Sabi niya, why would you short Bitcoin during a bull market? Sabi, bull market nga, ibig sabihin, maging bias ka pataas. Kasi yung mga pababa dyan, unti lang. Kung susukatin mo, puro pataas yung mangyayari, di ba? So, ayun yung sabi ni George. Pero sa ngayon, hindi pa tayo maabot ng 105. Pero nung umabot tayo ng 100, medyo marami na rin pong na-liquidate na naka-short, mga lodi. Hindi nagpantalong. Hindi kayo nagpantalong, ha? Gusto nyo mag-short, ha? Ayan, na-liquidate tuloy kayo, sabi ni George, mga idol, no? So, outside tayo sa ating Bitcoin. Dito naman tayo sa Ronin. Grabe, no? Merong malulupit na event ngayon sa Ronin, mga idol, no? At medyo mangyayari to next month ba? Permissionless na po, no? The numbers will blow up once Ronin goes permissionless. Yung Ronin network natin to, no? Kasi marami na more builders, more games at more DeFi. Even meme coins on Ronin, sabi, papasok na, mga idol, no? Nako, sana nga, no? Sana kahit Doge. Alam nyo, gusto ko kasi yung wallet ng ng Ronin network, eh. Gusto ko yung wallet nito. Matibay na rin tong wallet na to, mga idol. Mag-iingat ka lang din ng mga kiniklik mo. Hindi ka na rin madaling kasi wallet na to, mga idol, wala ka na sa crypto exchange, no? Personal wallet na to. So okay lang tong mga ganito. Kumbaga, isa rin sa magagandang pwedeng panghawakan ng mga coins natin, yung mga ganitong wallet ng Ronin network, MetaMask, ayan, no? Medyo solid na rin yan. Siyempre, solid din naman yung cold wallet, which is yung mga Ledger, Trezor na hindi pa nagre-reply sa akin, no? So ayun din, okay din to. So kung maraming papasok na coins dito sa Ronin wallet, kahit meron ng Bitcoin pero iba, halimbawa pumasok dito XRP, Doge, SHIB, yung mga coins ko, malamang dito ko na lahat i-hold yung aking mga yung mga coins, eh. Pero dahil wala pa, nandito pa rin tayo sa Bitget, no? Solid naman yung Bitget, eh. So ayun po, no? So para sa akin, solid po yung ating Ronin. Mukhang maraming malulupit na mangyayari sa Ronin to the next month. Sabi ko nga sa isang tropa ko, sabi ko parang yung Ronin yung sleeping giant ngayong bull market bukod sa XRP, no? Tapos malupit pa niyan, nakipag-partner na sila sa Chainlink, 'di ba? Yung ating Ronin network. Tingnan niyo ngayon yung Chainlink, mga lodi, oh. Kita niyo, 25% ang tinaas ng Chainlink, mga idol, no? Baka sumunod na si Ron diyan, no? Ayan ang nakita ko kanina, sabi ko lupit,
Ito pa din, isa pa to, no? Pero outside naman to. Yung suwi, grabe din tinaas nito kanina. Ngayon, oh, 'di ba? From 213 to 281. Grabe. No, medyo nagpa-pump sila ngayon. Almost naman po, no? Dahil nga nag-pump si Bitcoin, marami nang sumusunod, mga idol, no? Chainlink, oh, kita nyo. Yeah? So, suwi, ganun din. Itong ETH, ano pa ba? Ito, ano to? ABE. Yung ABE, oh, 29%. Mga idol, B-Chain. Medyo umabol din yung B-Chain. Yung BitGet, $3 na. Yung BitGet, $3 na eh. Lupit ng BitGet eh. Antindi, top 42 na yung BitGet, mga idol. Ako sa inyo. Mag-register na kayo sa BitGet. So, ayan. Kasi pag nag-register kayo sa BitGet, meron kayong mga mapipring BitGet doon. BGB pala. BGB. So, ayan. Phantom, 14%, double digit din. Diba? Oh, yung Ina, ganun din. Si Ina. Si Ate Ina. Oh, ayan. No. Marami tayong mga coins ngayon. No? Ang dami rin palang meme coins na nasa top 100. Oh. Brett. Oh, Loki. Gala. Oh, mga din yung Gala. Down to nung nakaraan eh. 'Di ba? Oh. So, ayan. Grabe yung mga coins natin. So, dito na tayo. Ito, sa Doge. Ito, ayan. Nagano ako sa Doge kagabi. Nagbudega ako eh. Doge could be for another massive rally just like in 2020, mga lodi. Kung titignan niyo yung chart ng Doge noong 2018, no? Halos parehas yan, no, mga lodi. Nung tumama siya dito, nag-pump siya and then from 0.08, no? Umabot siya ng 0.4, mga lods, no? Ngayon, ang target na pwedeng marating ng Doge kung gagayahin nyo yung kanyang history, no, mga lodi, aabot siya ng $30. Grabe, $30 pala to. No? Pag nag-$30 to, putya ragis yun. Milyonary na si Jeblo niyan pag nangyari yan, mga idol. Sana mangyari. No? Grabe, oh. Oh? Ang laki ng itataas niyan, mga lodi, $30, oh. Magkano ba ang Doge ngayon? Oh, wala pang $1 ang Doge. Mga idol, oh, nasa 24 pesos pa lang ang Doge. Tapos magiging $30. Magkano yung $30, mga idol? Oh, ilang ano yun? Ilang times yun? Mga lodi, 24 pesos tapos magiging 1,748 pesos. Grabe naman si Doge, mga lodi. Kung mangyayari yan ngayong bull market, tingnan nyo kung kailan yan, mga lodi, oh, 2025. Bear market ng 2025 yan. Kung kailan tayo magte-take profit. Saktuhan yung mga Alam niyo mga idol, ngayon sabihin ko sa inyo, ngayon bull market, marami ring natatalo sa bull market, mga idol. Maraming nananalo, maraming ring natatalo kasi wala silang plano. Hindi nila alam kung kailan sila magte-take profit, anong gagawin natin, magbebenta na ba ako, mag-hold ba ako? Kalahati lang ba kukunin ko? May iiwan ba ako? Ganyan. Magti-trade ba ako? Maglulong ba ako? Mag-short ba ako? Maraming nalilito. Kaya mas maganda ngayon pa lang, nag-i-start na yung bull market, mayroon ka ng plano sa isip mo. Kung kailan ka magti-take profit, kung meron kang target na date or target na profit. Halimbawa, pag umabot ng 1 million to, okay na ako doon, kukunin ko na to. Hindi na ako manghihinayang kahit na umangat pa ng onte. Babawi na lang ako next cycle. Kasi uulit din naman to eh. Mga idol eh, laging 4-year cycle umuulit naman yan eh. Pero, ang pinakasigurado, hindi mo matatimingan kung nasan yung top at kung nasan yung bottom. Ganun po yun, mga lodi, no? Kaya mas maganda, meron kayong target, no? Wag niyong tsempohan yung wag niyong tsempohan yung tuktok o yung pinakababaw. Lahat po ng gumagawa nun natatalo, mga idol, no? Kaya mas maganda, gumawa ka ng plan kung hanggang saan ito. Pag naarok tong kunyari ito, halimbawa ang plano mo sa Doge, pag umangat to ng $15, okay na ako doon, no? Okay na ako doon. Pag umangat siya, kunin mo na kasi pwedeng mangyari na hintayin mo na umangat sa nag-20, tapos biglang nalaglag ng ganun, gulantang ka ngayon. Sabi ko sana kinuha ko na siya ng 15. Sayang eh, 'di ba? So pwede rin kalahati lang kunin mo, ganun. So magplano ka ng sarili, mga idol. Huwag ka masyadong makinig sa mga crypto influencer na
Kung ano mga crypto influencer na nagsasabi na may mga ganyan, yung mga sigurado sila na ganito pupunta yung isang coin, magiging ganito yung isang coin, ganyan. Huwag kayo masyado maniwala doon. Walang nakakaalam, mga idol. Pag merong, sabi nga, pag merong nagsabi sa inyo na ganito yan, magiging ganito yung presyo ng coin na yan, ng SHIB. SHIB, magiging ano yan, 10 piso yan, magiging ganyan yan. Ibig sabihin, bayabas yun, mga lodi. Ganun din sa trading. Pag may nagsabi sa inyo na ano yan, na lagi akong panalo sa trade. Pag nagsabi na ganun, lagi akong panalo, hindi nga ako natatalo eh. 100% yung aking mga TA. Pag may nagsabi nun, wala yung kotongan mo yun, tapos umalis ka na. Ganun, mga lodi. Hindi po ganun kadali. Alam nyo, marami akong mga kilalang mga trader, no, na ilang taon na silang nagtitrade. 16 years nga si Tito Vlog eh, di ba? Si Boss Robo nga, nasa 10 or 8 years si Boss Robo. Pero nakikita nyo, natatalo pa rin sila. Di ba? Kasi nga, walang nakakaahula, mga idol. Pero yung talo na yon hindi nagiging madalas yon kapag pinag-aaralan mo yung market. Game of probability po kasi yung sa trade eh. Tsaka sa di ba? O ito, malaking probability na magda-drop to. Malaking probability na mag-aakyat yan. So, binabawasan mo yung risk kapag alam mo na yung ginagawa mo. 'Di ba? Nababawasan yung risk mo. So, ganun 'yun, mga idol, no? O, ito na. kung si Doge $30 yung target price nila, mga idol. Si ZZ naman, kilala niyo si ZZ? Si Chung Ching Chow. Ang pangalan nito, Jiang Feng Shuing. Nakalimutan ko na. Ito po ang developers ng CEO ng Binance, no? Dating CEO kasi nung nakasuhan siya, nagbitaw na siya. Pero supportive pa, nasa likod pa rin ng Binance yan si ZZ, mga idol, no? Sabi niya, Bitcoin should be way more than $850,000. Grabe yan. Mga idol, imagine nyo kapag ganito na yung presyo ng Bitcoin, magkano na yung mga altcoins? Magkano na yung XRP, yung Doge, magkano na yung Solana, yung Cardano, magkano na yung mga yun. 'Di ba? So grabe, no? Ito yung mga, alam nyo ngayong bull run talaga, sobrang solid ng mga nangyayari. Masyado silang nagiging hype. Pero kayo, mga lodi, huwag kayo masyado magpadala sa hype. Medyo magkaroon kayo ng common sense, mga idol, na baka nga hinahype lang ako nito, ganun, di ba? Aabot na nga niyang coin niyan, ganyan. Tapos di ka na gumagamit ng parang kahit basic lang na kung kalkulahin mo lang, pwede bang mangyari yun? Sandali nga, ganun nga, di ba? Yung market cap kasi ng coin na to, ganito, ganyan. No? Kung tataas to, ganyan, mag-ano ka lang ng konti. Wag yung masyadong OA sa na dahil bull run talagang solid na mangyayari, di ba? Although walang imposible sa bull run, pero dahil nga walang imposible, pwede ka ring malaglag. Di rin imposibleng malaglag ka. Di ba? Pwedeng maging milyonaryo ka, pwede ka ring malaglag kasi wala kang imposible, di ba? Sabihin mo, imposible akong matalo dyan. Bull run eh. Di ba? Kung walang imposible, posible ka pa rin matalo. Di ba? Kaya kailangan mag-ingat ka. Di ba? Ganun. Tapos, outside naman sa Bitcoin, outside sa ating Ronin, dito naman tayo sa ating paborito. Oy, hindi porkit sinasabi kong paborito ko yung XRP, bumili na kayo ng XRP, mga idol, ang sa akin, mga lodi, kumbaga, medyo na, ilang beses ko na kasing inulit-ulit yung ko dito sa XRP, kung ano yung mga project nila, yung roadmap nila, kung ano yung utility ng XRP, ng RLUSD. Talagang sobrang solid, mga idol, no? Pero sa akin yun, tingin ko yun. Minsan kasi yung tingin ng iba, mali rin ako, ganyan, baka mali ako. Pero sa akin, napaka-solid. Isipin nyo, mga lodi, eto, kilala nyo ba si Justin Sun, yung sumubo? Yung sumubo ng saging, may saging pa talaga dito. Yung sumubo ng saging, na halagang $6.2 million, no? Siya po yung developers din at CEO ng Tron. Mga lodi, malaking kumpanya din yan. Mga lodi, $1 billion din company yan. Ano sabi niya rito? RLUSD on Tron, sabi niya. So talagang yung RLUSD talagang medyo malaki yung tiwala nila dyan. CEO pa ng Tron yan, ha? Sino pa ba mga malulupit? Ito pa, si Charles Hoskinson. Si Charles Hoskinson, mga idol. Siya naman yung founder ng
Cardano o ng ADA. Sabi niya rito, Ripple's new stablecoin RLUSD is making waves. Cardano founder Charles Hoskinson calls it a big deal. Sabi, big deal daw, no? Mga idol. Every RLUSD transaction burns XRP, impacting its overall supply. No? So pag ito isa rin sa inaabangan na pwedeng maging catalyst ng XRP, yung paglabas ng RLUSD, which is anytime now, pwede nang lumabas to mga idol, no? Magugulat na lang tayo kapag biglang umangat yung XRP. Iniisip ko yun na pagkagising ko, pumalo yung XRP, ibig sabihin nilabas na yung RLUSD. Ganun yung ko, nasa isip ko, mga idol. So isa yan sa ating mga inaabangan din, mga lodi, no? Tapos ito po, $380 million XRP worth 915 million din to USD transferred from Ripple to unknown wallet. So good news ba pag mga ganito? Sabi dito, is this positive? Tignan natin. No, sabi daw no. Yes naman to. Iba-iba, 'di ba? In my opinion, it could be a small chunk of escrow backup they are positioning for their launch of RLUSD, which would need a peg to supply transactions. Ripple is sitting on 48 billion worth of XRP in escrow. 48 po yan billion, no? Kasi yung 52 billion, yun po yung nasa ating supply ngayon, yung XRP, mga lodi, no? Kasi yung XRP kasi, mga lodi, fix lang din yung bilang niya, parang Bitcoin. Kung si Bitcoin 21 million lang, syempre 21 million lang si Bitcoin Yung ating XRP 100 billion. Ngayon, ang nasa circulating supply natin 52 billion. No? Nasa circulating. Tapos yung 48 billion nasa escrow po 'yan, no? So this is nothing in the broad scope of things, sabi dito. Sabi niya nga, this is bullish. So pwedeng positive, pwedeng negative pagdating sa mga ganito, pero para sa akin more on bullish dito, mga idol, no? Kasi baka nga gamitin nila 'yan. Tapos ito naman, Donald Trump to ring the opening bell a New York Stock Exchange tomorrow. So, baka mamaya na to, mga idol, no? Mamayang gabi, mga lodi, mangyari to. Mga, ano ba oras bukas ng New York? Wala ata ngayon, So, basta, pag bumukas to, mga lodi, bullish din to, mga idol, Bullish din yan sa stock. Pero, sabi dito, kaya nga sinasabi kong anytime now na yung RLUSD. Sabi kasi dito ni BitLord, mga lodi, RLUSD goes live today. Donald Trump, eto na yon yung balita na to, no? Donald Trump rings the opening bell at the New York, no? Stock Exchange today. Do you not understand yet? Sabi niya, no? Tinatanong pa tayo. Mali ko, ba't yung pasabihin? Ba't tinatanong mo pa kami? Sabi niya, we are the new wealthy elite gentlemen. Sabi, XRP hold. Sabi dito, mga idol, no? So, syempre, dahil nga siguro, hindi ko alam kung, kasi 300,000 yung followers niya. Siguro naman, matagal na siya sa crypto, kaya ganun. At naiintindihan niya na yung mga pinagsasabi niya, mga lodi. Kasi ako, bago lang tayo, di ba? So, siguro nga, bullish to sa XRP, mga idol, no? At ito naman si Elon Musk, sa ating Daddy Doge. Sabi niya dito, mga lodi ng balita na to, Elon Musk become the first person to surpass $40 billion net worth. Grabe, no? Siya na yung pinakamayaman na tao sa mundo. At ang coins niya is Dogecoin. Sa tingin niyo, hindi mag-aapektuhan yung Dogecoin pag nag-news siya. Kaya nga ako bumili ng Dogecoin dahil kay Elon Musk. Dahil lahat ng kilos niya naapektuhan yung Dogecoin. Sino ba nandito nung naalala niyo yung binili niya yung Twitter? Nag-pump yung Doge nun Sakto yun kakabili ko lang nun Nakakadagdag ko lang sa Doge, biglang nag-pump po. Ang kulit, gulat ako pagkagising ko. Ano meron? Pagtingin ko, binili niya na yung Twitter. So, hindi naman nakaka-apekto dapat sa Doge yun, pero nakita nyo lumipad yung Doge from 3 pesos ata, 2 pesos, biglang nag 8 pesos yun Sabi ko, ang lupit Sabi ko gano'n. So, kaya bumili ako ng Doge dahil sa tao na to, mga idol, no? Wala akong ibang dahilan. Utility ng Doge, di ko alam kung saan nila gagamitin yung Doge kasi talagang king of meme coins lang yung Doge. Hindi katulad ng SHIB. Yung Shiba Inu, marami ng utility ngayon, marami ng partnership, magagamit mo na siya sa mga kung saan-saan.
Pero yung Doge wala eh. Ewan ko kung anong ginagamit yung Doge. Hindi ko na inaalam eh. Kasi basta kay Elon, sabi ko, okay na yan. Bahala na kung matalo. O, di ba? So, ganun. Risk lang tayo, mga idol. At eto kahapon. Sino mga naka-experience nito sa Facebook, mga idol, no? Sabi dito ng Meta, we are aware that a technical issue is impacting some users' ability to access our apps. We're working to get things back to normal as quickly as possible and apologize for any inconvenience. Thanks for being with us. We're 99% of the way there. Just doing some last check. We apologize to those who've been affected by the outage, mga lodi. So, tawag dito, kahapon o kagabi ata, medyo nagloko yung Facebook, mga lodi, o yung Meta. So, ang pinaka-trash talk dito, ganito. Ang pinaka-trash talk dito, mga idol. Hindi yan. Uy, bago tong news na to ha. Ngayon ko lang nabasa ito ha. Meta CEO Mark Zuckerberg donates $1 million to President-elect Trump's inaugural fund. Mga idol, no? So, ayan. Pero kasi ang pinaka-trash talk nila dito, si Meta, nag-post sa Twitter na sira yung Facebook. Parang ganun. Nawala yung mga post. Ba't ganun? Kanina, puro trash talk yung nakikita ko dun ha. Wala mo na nga. Basta nangyari na, parang inaan nila na yung si Mark Zuckerberg, si Meta daw nag-post sa, sa Twitter para ipaalam na sira yung Facebook. Parang ganun. So, ayun. Pero ito, good news to, mga lodi. So, gusto ring ma-involve ni Mark Zuckerberg kay Elon Musk, mga idol. Ay, kay Elon Musk. Kay Trump pala, no? So, solid. Nako, mukhang napaka-bullish talaga ng darating na 2025, mga idol. So, sana, good luck sa atin, no? Kung ano man yung mangyari sa atin. Andito lang ako, lagi nag-upload ng video, kaya mag-subscribe na kayo. Like yung video. Alam nyo ba, 80% ng nanonood ng video ko hindi nakasubscribe. Di ba? Tamad ba kayo magpindot ng subscribe dyan? Libre lang naman yung subscribe. Tapong ko tong YouTube ko. Bahala kayo, ayaw nyo ha. So, ayan. Mag-subscribe na kayo. So, ayan ha, grabe. Alam nyo, babatiin ko na lang yung mga natin muna, mga idol ha. Yung mga ating mga nag-comment at ang dami na kasing gabuti na naman tayo isang linggo na ito, kakabasa 149. Samantalang dati butal lang yung mga nagko-comment sa akin, siguro mga 9. 9 lang. Ngayon 149 na. Grabe kayo. Ito nga na ko nga to kay Elon eh. Madalas niyang pinopost yung itsura ng Pepe kasi nga yung sa Grok gumagawa sila ng mga meme coins, no, na logo. Pepe Lovers, Elon Musk, Kuya Jeb, gagamitin niya ang Doge o Doge. Si Cobra yan, Dr. J. Yun, pinakamalupit na news natin sa Cardano, ito ngayon, no. Hinihintay niya yung RLUSD. Ni Charles Hoskinson. Positive yan, mga idol. Good coins pa rin yung Cardano. Dati pa naman good coins yan. Kaya kung meron kang Cardano na coins, congrats agad ngayon pa lang, mga lodi. Dahil for sure, aangat yan ngayong bull market. Yan, lumamig na yung kape ko. Kakadaldal ko. Masarap yan. 1,000 Pepe name pa lang eh. Ayan, si Cobra. Si Ninoy. Ayan, shoutout sa'yo. Si Bald Win. Uy, natatawa ako sa mga pumapasok sa crypto na hindi buo ang loob. Panis. Pumasok sila noong bumaba si XRP. Dali, baka may to. Yun, kala ko may boses eh. Bumaba si XRP, saka sila nagbentahan na. Ano niya? Dapat kapag bumaba si XRP, time to buy na. Ganyan ginawa ko, bumili ako noong bumaba kaya may kita uli at buo loob ko. Sige. Ano man mangyari? Parang sinabi mo na hindi buo loob din ikaw buo loob mo Lapit mo, idol Idol, ikaw ang pinaka-buong loob sa mundo. Congrats sa'yo. Bago lang ako sa crypto at Bitget World. Na nakapag-deposit ako ng amount sa Bitget. Ask ko lang saan. Ayun, panoorin niyo yung aking mga lodi.
Yung video na sinabi ko kanina, welcome to the world of crypto. Grabe. Natutuwa ako dahil alam nyo, nadama ko yung bull run. Alam nyo kung bakit? Kasi ang dami kong views eh. Hindi ako sanay. Hindi ako sanay na maraming views, tas marami nagko-comment. Ibig sabihin, marami nang nag-i-interest sa crypto ngayon. So, nanonood na sila ng mga content na crypto news. 'Di ba? Which is bullish 'yon sa mga nagki-crypto na matagal na, kasi adoption pa rin 'yan, 'di ba? Syempre, ang dami ng naggusto mag-crypto ngayon Di solid 'yun, mga lodi, no? Sabay-sabay tayo sa bull market. Ganun 'yun. Congrats agad sa iyo, Eric, no? Si Slow Hands, ano tingin niyo sa Supra, mga bossing? Hindi ko alam yung Supra, idol Mamaya tingnan natin. Saan makakapanood si Boss Robo? Stock tambay, sinabi ko na kanina, idol, no? Panoorin mo na lang si idol Mark Redilla. Ayan. Stardust, sarap na pagbili sa dip. Thank you talaga sa mga nagpa-panic sell. No, dapat pag nagdi-dip, ilang beses ko sinasabi, huwag kayong magpa-panic sell. Panic buy dapat. Lalo na pag meron kayo pambay. Pag wala, tambay lang muna. Tambay lang. Huwag kayong magbenta. Idol, kung gagamit kaya ako ng Bitget at Peso Peso account ang gagamitin ko para sa Pinas ang trading ko, makaiwas kaya ako sa tax? Ay, hindi, idol kasi mas maganda, hindi ako sure hindi ako sure. Hindi ko na mahintay si Trump sa January, pero syempre marami pa siyang priorities bago ang crypto. Idol, kaya lang kasi yung sa inauguration pa lang, meron kasi siyang 5 pangako Ang una agad na pangako niya na dapat tupadin doon sa inauguration niya is mawala si Gary Gensler, which is yung si Gary Gensler kasi yung pinakamalaking tinik sa crypto, ilang taon na, mga idol, no? So pag nawala yun, magiging bullish yung crypto. Imagine, umangat ng 90,000 ang Bitcoin nang nandyan si Gary Gensler, ang pinakamalaking tinik. Paano pa kung tanggalin niya yan? Sa tingin nyo, gaano kalupit o gaano katindi mangyayari sa crypto world? Crypto world pag wala ng hadlang, 'di ba? Magkakaroon siguro mga panibagong hadlang 'yan, pero dahil kakaalis lang ng malaking hadlang, medyo maganda pa yung takbo natin paangat niyan, 'di ba? So ganun 'yun. Hindi ko sure, mga lodi, ba't may nag-aalala ka sa tax, idol? Napansin mo na ba? Nagtransa ka na ba? Nakita mo na ba yung tax na nangyayari sa mga trade mo? Tignan mo muna. Check mo, Jeblo, APA, coin, under BCH, blockchain, sa Bitget. Matagal na coin na, Bitget. Alam mo, idol, ngayon pasensya na sa mga ng mga ibang coins, review mo to, review mo yan. Focus lang muna kasi ako ngayon, mga lodi, sa hawak ko, kasi matagal kong ilang taon kong pinag-aralan yung mga coins na hawak ko ngayon, mga idol. So kung may mga bago man kayong i-shield, pass muna ako dyan. Mas maganda kayo na yung mag-review nyan para sa inyo, mga lodi, no? Idol, good evening. Nakabili ako ng XRP sa 53 pesos lang, pero share per share, pero 103 share lang ang nabili ko last November 15. Kasi walang pera. Noong December 1, nag 163 per share, pero hinold ko pa din. Inaway ako ng misis ko. Bakit hindi ko pa binenta? Kasi dito kagabi 11 Abu Dhabi, nag 112 per share na lang ang XRP ko, Coins PH. Kaya mas lalong sumabog dibdib ko. Kaya kaninang umaga, share wipe ko, share mo sa na-share ko kay YP yung na-share mo na psychology of a market cycle. Kaya medyo naging okay na siya kanina. Naintindihan na siguro niya ako. Baguhan lang din po ako, idol. Pero maganda ba, idol, kapag XRP USD? Kasi sa akin ay XRP PH. Nag-registered na rin ako sa Bitget. Salamat, idol. Walang sawang pag-update. Okay lang naman yan kahit anong mga idol kasi USD okay din yan, mga idol. PH, kasi nasan ka ba? Sabi mo nasa Abu Dhabi ka. Pero sa tingin ko okay lang din yan, mga lodi. Kasi hindi naman, parang stable coin lang din naman yung PH natin Kung tumaas yung dollar, kaya mas maganda sa dollar kasi yung dollar yung tumataas Yung PH hindi tumataas So mas suggested ko USD. Sa USD ka na lang. Pero okay din naman, hindi na makikilos ng ganong katagal. Ay, kalakihan
idol, no? Pero mas maganda USD kasi baka tumaas yung USD natin kapag sa inauguration ni Trump eh. Di ako sure ah, di ako sure. No? So good luck sa inyo, lalo na sa mga bago nagbibitcoin tuloy, nagki-crypto, mga idol, good luck ah. So sana pumaldo tayo ngayong bull market. So kung tatanong, ano ba ang kailan ba ang bull market, Kuya Jeblo? Ang sasabihin ko sa inyo, sa aking pagkakaalam, no, sa cycle, ang bull market is hanggang bear months ng 2025. So it's either November, October, dun nila nakakamit yung mga all-time high nila na mga peak. Dun yun, mga idol, no? So dun sa buwan na yun, it's either basta buong bear months, mga lodi. Iba-iba kasi yan eh. Minsan October nakamit ng ng Bitcoin, pero yung Doge nakamit niya December, o kaya sa SHIB naman November pa lang, September pa lang nakamit niya na yung peak. Basta mga ganun, bear months, no? Pero lahat yun is basehan ko lang is yung nakaraang cycle. Hindi 100% na tama yung sinasabi ko, mga lodi. Kasi wala namang 100% na talagang mahula mo yung kung kailan yung pinaka-peak eh. Diba? So, ang sa akin lang, sa tingin ko, nasa bear months tayo ng 2025. So, mahaba-haba pa yung tatakbuhin natin, isang taon pa, mga idol. So, good luck sa atin ngayong isang taon na to na pataas. Pataas to, mga idol. Mag-drop man yan. Tignan nyo. Ngayon, nasa 100 tayo, ha. No? Pag sure ako pag nasa bago mag bear months ng 2025, baka nasa 100 plus na tayo, no? 151 ganun, 40 ganun. Maliit pa 'yun ha. Binababaan ko pa yung tingin ko doon, mga idol. Hype na Bodiga. Yan, pa-shoutout boss, Plocky all the way. Meron din akong Plocky. Si Jasper Reyes, shoutout sa'yo. Ano to? Nura Lam Vlogs. Sir, may community po ba kayo? Wala, ito lang, yung mga nagko-comment lang sa akin, mga idol, no? Wala akong Telegram, wala akong ano pa ba yung mga Discord, wala akong ganun. Hindi ko makasikaso, mga idol. Yung camel na hinihingal. Boss, pwede malaman list ng mga token na hold mo? Madalas kong sinasabi yun, mga idol, abang-abangan mo na lang. Meron akong XRP, Doge, SHIB. Tapos yung iba pang meme coins. Nakalimutan ko na iba. Mamaya i-check ko. Na? Supra, back to the moon again. No? Hindi ko alam yung Supra talaga, idol eh. Tangina yung mga Supra na yan. Tangina, ayos na yung Supra na yan. No? Dami yung bot dito nagsusupra-supra. 2 pesos. Check nga na, di naman nag to the moon eh. 50 centavos papunta ng so 200, 300, sabi natin 300% sa loob ng 7 days, mga idol, no? So nag times 3 siya, so congrats agad sa mga meron yan. Pag-asa kaya magpeso si Shiba, magpeso, baka mag 1 peso. Walang imposible po sa bull market, di natin alam, no? Pwedeng hindi. John Michael Carlo, shoutout sa iyo. Salamat, Jomstan. At si Elizabeth. Ayan, shoutout sa inyong dalawa. Ikaw talaga unang taong pasasalamatan, Kuya Jeb, kapag naging milyonaryo ako, si Boss J. Wag mo na akong pasalamatan, idol. Andyan yung aking Gcash sa may link. Andyan yung Gcash number ko sa link na sa description, ha. Sa mga malulupit dyan, ha, na mababait. Mababait na millionaire. Mga mababait na millionaire dyan, no? Andyan ang aking Gcash. Entertain, informative, nice video. Si Rise Up, shoutout sa'yo. Si Pinoy Rapol, shoutout din sa'yo. Bakit ka? Anong nangyari sa'yo? Inaway ka ni BitGet? Bakit? Noon na nga, wala namang pambili. Yun lang, mga idol. Alam nyo, meron akong nangyari kasi sa akin nung nakaraan na marami nang lilimos dito sa aking channel. Ang hihingi na kung ano-ano. Sinabi ko doon, mga idol, na maraming paraan para kumita online, no, sa social media o lalo na sa crypto. Maraming kung siseryosohin niyo yung crypto, maraming mga airdrop na free. No, yung mga nagpapa-free na airdrop, mga idol. Once na kumita kayo doon, pwede niyo pang trade, pwede niyo pang bodega, pwede niyo gamitin kung saan man. No, wag kayong manglilimos sa mga influencer kasi unang-una, mga idol, hindi naman kayo kilala niyan. Halimbawa, may nag-comment dito, "Kay Jeblo, may sakit yung ko,
Tutulungan mo ako. Ang tanong ko agad sa inyo doon, paano ako maniniwala ng totoo yung sinasabi mo, hindi naman kita kilala? Di ba? Paano kung sa mga scammer ka lang na nanghihingi na kung ano-ano sa Facebook nga may nagpo-post ng mga nakakaawa, yung pala scam lang eh, 'di ba? Tapos dito pa sa YouTube. So hindi magandang idea 'yon. Hindi magandang technique yung nalili mo sa mga sa comment section. Sinasayang niyo lang yung oras niyo. Mas maganda diskartehan nyo, maghanap kayo ng mga may mga free na airdrop, yung mga free na pwede kayong kumita, no? Pwede nga kayong bumili ng Axie, mura lang Axie ngayon, tapos maglaro kayo, ang daming earnings sa Ronin eh. Na kung masipag lang talaga kayo, magkakaroon kayo ng pondo. Ganun yun mga idol, no? Ang daming pwedeng gawin kung masipag lang kayo mga idol. Huwag kayong manghingi. Kasi ibig sabihin lang nun, tamad kayo, tapos wala kayong alam sa sa nangyayari. Isipin nyo kung ikaw yung content creator, tapos may nanglilimos, bibigyan mo ba? Kahit nasabihin mo na may sakit yung nanay ko, may sakit yung anak ko eh. Papahingin naman ganyan. Unang-una, paano kung hindi totoo yun? Tapos yung mga pag-chinek mo yung Facebook, puta, kagagawa lang. Gagawa lang. Tapos wala man lang kahit ano. 'Di ba? So hindi magandang idea yun. Mapangit na diskarte yun mga idol. Nagsasayang lang kayo ng oras. Lods, kakaanib ko pa lang sa kongregasyon mo. Puta, malalim yun ah. Channel mo lang ang naka-notify naka-notification bell on sa akin. Salamat. Salamat sa iyo, Anthony Noyin. Ano ba 'yan? Salamat sa iyo, Boss Jeb. Once na may update sa RLUSD, hintayin ko sa ipopost mo. Dito ko manonood, no? Sabay-sabay tayo natin 'yun. Si Rasta Pelas, shoutout sa iyo. Ako si J-Lo, kape-kape. Ayan. Habang bumabagsak at umaangat ang crypto natin. Chill, ayan. Si Chrisim, tama, 16k yun. Yung bottom at that time, di ba? 16k. Grabe, isipin mo kung nakabili ka ng Bitcoin sa lagang 16k, 16k dollars kasi yan eh. Yeah. So, kung maglagay ka lang ng 100,000 doon, nakailang times na yan kasi nasa 100 na tayo eh. Sige po. Okay. Ubo ka na, paano mo eh. Nakakainis ka naman talaga eh. Hold lang XRP, kahit anong mangyari, sabi ni Lottie. Si Edward, ang sarap mong tumawa. Uy, lasang-lasa mo. Joke lang idol ah. Edward, joke lang ah. Lord, sino po ba si Boss Lobo? Robo yun, Robo Coins. Kaboses ko daw siya, sabi ng mga nagko-comment eh. Sabi naman ni misis ko, medyo lang daw, ewan ko. Pero idol ko yun kasi live siya nagtitrade mga lodi. Napakalupit nun. Dami nyo matututunan. Dami ko natutunan dun kay Boss Robo. Alam nyo ang maganda once na nagla-live si Boss Robo, magtanong lang kayo sa kanya ng mga gusto nyong malaman, gusto nyong maintindihan. Lalong-lalo na sa trading. Sasagutin kayo nun mga lodi. Ganun siya kalupit. Kay Diablo, saan ba napupunta yung perang naliliquidate? Salamat. Di sa mga, kunyari, naglong ka, pag natalo ka, ang nanalo, yung mga nag-short, sa kanila napunta yun. Tapos sa crypto exchange. Ganun. Kasi ganun lang yun eh. Ang mananalo, yung mga naka-short, so sa kanila napupunta yung pera mo. Ganun yun. Pag nag-short ka naman, nanalo ka, sa mga nakalong naman yung mga nakalong naman, ayun yung kukunin mo mga pera, yung mga natalo. At syempre sa crypto exchange dahil meron silang dun. Ano bang tawag dun? Kapag nagsusugal ka tapos yung may kunyari sa bilyaran. Ako kaya sa Caracruz, may pole. May pole, sa pole. Pag gumawa token ng yung Meralco at tubig sa gas, loads, bili tayo. Halos every year. Nga, no? Sutoy din no? Hindi sila gumagawa eh. Hindi, siguro, yun, mahirap. Kasi, kailangan mo na ng nun eh. Nasa batas na siguro yun. Bawal siguro sa kanila yun, mga idol. Depende. Hindi natin alam. Kailangan talaga mag-trade sa futures pag may news. Minsan kasi sobrang volatile. Yes po. Sa mga scheduled news natin, scheduled events, mga lodi, tulad ng FOMC, CPI, PPI,
Diyan po nagiging magalaw yung market. Kaya yung mga veterans trader, diyan yung gustong-gusto nila. Kasi naboboring sila sa tahimik na galaw eh. Alam niyo yun, yung syempre pag tahimik lang, may mga TA pa sila, may mga guhit-guhit. Tapos minsan mali, nagkakamali tayo, 'di ba? So nakaka-boring. Pero pagdating ng mga scheduled events, mga lodi, doon na yung mga magagalaw, doon tuwan-tuwa yung mga magagaling. Kaya magagaling na kasi yun, mga lodi. Pag ikaw hindi ka sanay mag-trade sa mga events na ganun, masusunog ka. So mag-ingat ka na lang, idol. Si Janice, ayan, shoutout sa iyo. Baka pagkama lang ang ano diyan, baliw ha. Matawa ka mag-isa. Ha? Kaya ilalabas si Baki sa Tekken 8. Ang hinihintay ko rin yan eh. Mukhang si Becky ata ilalagay. Si Becky ata ilalagay, hindi si Baki. Ako na okay na ako sa 208 XRP. O yun, no? Congrats agad sa iyo, idol ha. Ganyan kalaki yung binodega ko nung nakaraan eh. Pagtawag dyan, stick candle. Halimbawa, may red kung saan pababa at green kung saan pataas. Siyempre, ikaw talaga, idol, oh. Kurutin kita sa pisngi, eh. Si Arvin, ha. Yes, I love cryptocurrency. Do not allow this scammer. Ano yun? Ikaw ba to? O, pares yan, ha. Ano yan? Hindi sabi mo. Ano, malibag kita, eh. Profit na ako sa lahat ng asset ko maliban sa isang coins, yung Miro. Mababa ba Miro ngayon? Pero the rest profit na kasi nagdi-DCA. Alam niyo, ayun ang pinakamagandang strategy, DCA po. No? Yes, ayun, naasahan ko din yan, Idol Abu. Si Master Pits, si Master Pito ba, yung nagpi-flip top. Nauna pa, mag $3 si BGB. O nga eh, kagabi yan eh. Grabe, nag $3. Meron tayong BGB, kusa kasi ako nagkakaroon ng BGB. Once na nagtitrade ako sa BitGet, mga idol, yung parang mga something na porsyento, nagkakaroon ako ng BGB, maliit lang. Idol, nasira ba yung cold wallet? Makaka-recover pa yun ng laman? Kailangan mo ng seed phrase, idol. Kasi, ang pinaka-importante yung seed phrase, mga lodi. Halimbawa, may cold wallet ako, nasira. Bibili lang ako ng isa pang cold wallet, tapos gagamitin ko yung yung seed phrase nung nakaraang kong cold wallet. Gagana na yun. Ganun yun. Parang gagamitin mo lang yung cold wallet para i-open yung account mo. So, using the seed phrase na tatandaan mo dapat at ikaw lang nakakaalam. Ganun. Opo, kahit masira yun, mabubuksan mo pa yun basta may seed phrase ka. Wala bang recovery phrase yan? Meron 12 volts recovery o wala? Paano ma-recover? O, yun. Kailangan tandaan mo yung seed phrase. Ganun ay, may diskarte ako dyan sa seed phrase eh. Turo pa eh, no? Di ba 12 yun? Minsan kasi sa mga nagla-livestream, nangyari sa kanila, aksidente nila napapakita yung seed phrase nila. So, meron nangyari nun eh. Naubos yung pera niya. Aksidente niya na naklik yung notepad niya. Nakita yung seed phrase niya. Tangina, paunahan yung mga scammer, oh. Na nakuha yung kanyang mga asset na ubos, nalungkot siya nun. So naisip ko, kasi meron din akong seed phrase eh, mga idol. Ang ginawa ko, yung mga seed phrase ko, dinadagdagan ko yung letters. Pero kailangan alam mo yung dadagdagan mo. Dinagdagan ko letters dun, 5 eh. Yung isa nilagyan ko ng E sa dulo, yung isa binago ko yung words. Ikaw lang nakakaalam nun. So kung aksidente mo ma-open sa live stream yun, makita nila, pag inopen nila yun, hindi pa rin nila magagawa kasi mali na agad yung mapapasok nilang words. Yun yung naisip ko eh. Dalawa ata yung nilagyan ko ng S doon. Alam ba yung grasses, gaganunin ko. O kaya yung cups, lalagyan ko ng S. Ganun. So, kasi pag may mali na isa doon, hindi na agad gagana yun. So, ganun. Pero dapat ikaw lang nakakaalam nun. Tanga na, baka mami, ikaw yung naglagay, ikaw pa yung mali to. Kotongan mo yung sarili mo pag gaganoon. Ayan. Ganun talaga boss pag bull run. Sabi niya dito, naglalabasan kami. Dati, nag-paid din ako. Pero now, hindi na. Tuloy-tuloy na to. Dami na ways para kumita dito unlike dati. Maraming yun nga, marami na talagang way para kumita sa social media o basta may internet ka. Ang pinakababa loads 500k kasi Ethereum 49 on that time. Sana si Shib $5.
No. So maraming nagalit sa kanya. Oh. Hoy, wag niyo awayin si Ronwell ha, mabait 'yan. Wag niyo awayin 'yan. Mabait 'yan, idol. Sabi niya dito, pag nag $5 yan, bayaran na natin utang ng Pinas. Pwede. Pag nag $5. Sino nakaabot dito sa Zoom wallet? Zaman wallet. Pumaldo ko diyan sa airdrop. O yun, may mga airdrop po, di ba? Kaya lang ingatan nyo lang sa airdrop mga lodi kasi pag airdrop kasi parang prone siya sa hacking mga idol, no? Kasi may kiklik-click ka dun, i-connect mo yung wallet mo. So mag-ingat kayo, dapat dalawa yung account nyo. Meron kayong pang airdrop na account, meron kayong legit na account na para pag nakuha nyo yung airdrop nyo, ipapasa nyo na lang dun sa legit na account nyo. Parang meron kayong dummy account, parang ganun. Ayun yung ipang airdrop nyo mga idol. Kaya nga yung plano mo, keep in mind na lang kasi una mo magiging kalaban sa buhay ay kaibigan mo at pamilya mo. Grabe ka naman kalaban, idol. Saka mo na lang sila babalikan pag may napatunayan ka na masya. Alam nyo, eto share ko lang Ako kasi ang unang content ko, Tekken. Mahilig ako maglaro ng Tekken So nagla-live ako ng Tekken, nag-upload ako ng mga video ng Tekken. Matagal na yun, 2020, 2021. No? Ayun yung una kong mga ginagawang content. So pinopost ko pa yun sa Facebook ko. Pero nung nag-transaction na ako sa sa crypto. Ayun na, nag-iba na. Hindi na ako nagpo-post sa Facebook ng mga kasi wala rin naman nanonood. Hindi na pinapanood ng mga tropa ko, ng mga kaibigan ko, ng mga kamag-anak ko. So, minsan pag magkakasama kami, sinasabi ang tagal na 2020. So ngayon mga 2024 pag may nakasama ako mga tropa ko kaya mga kamag-anak ko, Jeb, kumusta yung YouTube mo? Nagtiteking ka pa? So doon mo malalaman na hindi sila nanonood sa video mo kasi ang tagal ko nang hindi nagtiteking, puro crypto na ako, ilang taon na, 3 taon na. Tapos ang alam lang nila nagteken yung content ko, ang tagal na nun So kumbaga naisip ko kasi may mga kasabihan di ba na ang pinakatutulong sa business mo kahit sa business mo is yung mga strangers, hindi yung mga kakilala mo, hindi yung mga kaibigan mo, yung mga mo. Keep that in mind na lang na yung iba talaga hindi susuporta, no? Pero hindi ibig sabihin na hindi ka nila love. Hindi ibig sabihin na hindi ka na nila kaibigan. Kaibigan ka pa rin nila, kaya lang may mga bagay lang talaga na hindi mo pwedeng sila pwede utusan Di ba? Nood kayo ng nood kayo ng ganyan ko. Di ba? Nakakaano yun. So, sa akin, experience ko na yan, matagal na. Ilang beses na sa mga, lalo yun, kahit nga mga close kong friends hindi nanonood ng video ko Pero, best friend ko pa rin sila. Di ba? Sinong best friend mo doon? Siyempre, ikaw lang. Kahit hindi ka nanonood ng video ko. Di ba? Ganun lang yun. Love pa rin natin sila. Huwag tayo magtampo, mga idol. Di naman nila responsibilidad na panoorin kayo. Unawain mo rin sila. Sa akin yun opinion ko yun Ayan, kape-kape. Ayan. Ano yun? Saka mo na lang sila balikan pag may napatunayan ka na kasi mas lalo ka nila ida-down sa buhay. Kaya nadala na ako. Ayan, experience yan mga lodi, no? Okay yan. Ayan, sinagot ka na, idol si Bon Aspera, shoutout, at si Dax Pogs, ayan. Yung kabayo ba nabili mo, idol, Mustang ba yan? Sipin mo, kabayo ka pa rin, no? Pero astig mo nun. Kaya lang, ang hirap magparking ng kabayo pag bawal ata sa mga mall yun, Kabayo. Si Scrappy, shoutout, recovery time na. Sana no drop na. Ayan, di natin sure, no? Although pataas na, alam nyo, pataas naman talaga kasi yung crypto. Pero, on the way up, makakaranas tayo ng mga drop, tas up ulit, drop ulit, ganyan. Hindi naman, wala naman kasing straight mga lodi. Walang nangyari na ganun. Walang nangyari na straight, mga idol, no? Walang nangyaring ganun. So, makakaranas talaga tayo ng mga volatility, no? Pero, for long term talagang palipad tayo mga idol. Bibili ng konti XRP kanina. O yan, still holding pa din.
Hold lang tayo mga lodi, pero kung gusto niyo na ibenta yan, bahala kayo mga idol, desisyon niyo yan, no? Ang friends ko sa FB 400, araw-araw post ko. Parang nabasa ko na to, ah. Ko ba nababasa to? Hindi. Parang nabasa ko na yan, idol, ah. Sana? Ayun. Si Anata, shoutout sa'yo. Makikisabat din, Lods. Makabawi man lang. Makikisabay siguro yan. Paano sumabay sa inyo mag-trade, Lods? Ayan. Kailangan yung BitGet ka. Nandiyan yung link ng BitGet natin. Ang dami scam naglipa na sa iba't ibang social media, mga Lodi. Tulad ng nag-reveal ng seed phrase. Ignore nyo lang, Jor. Opo, yung mga nagre-reveal, huwag nyo gagayahin yun. Ano kayo dun, may scam kayo dun. Mga idol, mapapasok yung ano yun. Ma'am, sabi ni Kuya Jeblo, madami daw siyang asawa. Hindi ko magaan yun kasi bantayin niyo yung ating account, mga Lodi. Ang duga nga nun, eh. Kapag nagdo-notify yung tatamaan niya yung stop loss, nagdo-notify sa cellphone niya, nasabihin na naman sa akin, oy, tatalo ka na naman, ha. Pero pag nananalo, hindi nagdo-notify. Sabi ko, ba't pag nananalo, hindi nagdo-notify sa'yo? Yung nagdo-notify lang, yung pag, in danger na, danger. Tamaan na yung stop loss mo. Yun yung BitGet to, pasaway din, pinapahamak ako, eh. Gemini, ready na ba lahat? Ayan, oh. Nangyari din sa akin yan, nagbay ako ng alanganing position, tas bumaba. Tapos nagpanic, nag-sell, mababa. Yun. Jonard, imbak lang hanggang mag-rug pull. Ano rug pull? Yun, tama. Yung rug pull pinag-isabi mo. Hindi ba mag-bull run? Hindi mag-rug pull. Rug pull, specific lang na yun, na project, eh. Nalimutan mo na, boss, yung link ng nga, hindi pa kasi siya nag-upload, eh. Pag nag-upload na siya ng video, idol, promise, inaano natin yan. Si Santa Claus. Yan. Saan ka, boss, nagbodega? Dito po sa BitGet. Maganda bang bumili ng XDC? Parang kasing kayo lang bahala, mga Lord, hindi ako mag-aano ng mga coins. Buo na naman araw ko. Dati puro spoiler lang sa anime at NBA inaabangan ko sa YT. Ngayon lagi na ako nag-aabang sa'yo. Dami ko natutunan about crypto. Newbie here pa, shoutout. Shoutout sa'yo, Jonard Dadan, no? Di pinapanood mo din yung Dan Dadan. Si nung kulit ng anime niya yun, no? Ang ganda din yun, eh. Sabi dito ni Jan, no? By October 2025, last of bull run. Di natin sure yan, pero inaasahan ko na ganyan din, no? Mga ganyang buwan. Nakaraan ko pa nga sinasabi na yung kinabukasan ko nakapusta kay Pepe 2025. Siya ang pinaka the best na meme 2025. Ami secret, Ami secret yang si Pepe. Sabi ni Idol, si Anata. Si Anata, malakas yan. Mga Lodi, matindi yan, big time yan. Kaya Jeb, nag-hamster ka po. Di na ako nag-hamster, pero buhay pa yung account ko. Idol, no? Nga, no? Update ko nga yung hamster na yun. Taragis yan, di ko na nagagawa yung hamster, eh. Yung patulog na ako habang nanonood ng video mo, tapos biglang lilipat ka sa CoinGecko. Ayun, nagising ako sa liwanag. Pero inano ko na, ni-night mode ko na. Naintindihan ko na kayo, mga Lodi. Yan, ni-night mode na. Ang hindi ko lang night mode yung Facebook, eh. Hindi ko alam kung saan. Hindi kasi ako masyadong maalam sa mga ganyan, eh. Mamaya, tatanungin ko si boss. Si Junel Nael, shoutout dyan lagi. Tsaka si Chirico, yan, shoutout sa inyo. Si Erickson Pasqua din. Mga present idol, mga nakatrabaho ko, boss, pinagtatawanan nila ako sa crypto. Sinapak mo agad. Hindi, joke lang. Baliw lang daw maniniwala sa crypto. Pero nang mapagawa ko bahay ko at naka-withdraw ako labas pa puhunan, sabi nila balato daw. Panis kay Junel na puta pang anime na story yun, baliw ginagalit siya ng mga tropa niya. Trabaho niya, baliw ka, wala yung crypto na yan, baliw. Tas nung ka na napagawa mo na yung bahay mo, tingnan nyo ang aking 100% pundar, no? Balato naman dyan, pre, hindi biro lang naman yung baliw, eh. Congrats sa'yo, Junel, ang lapit mo, Junel. Congrats sa'yo,
Si Jan, ayan. Laging nanonood sa atin si Janelle. So, tropa na natin yun si Idol. Malupit yan. Konti lang magtiwala na Pinoy sa crypto kasi scam daw. Mas gusto pa mag-scatter. Oo, no? Alam nyo, pag nagiginuman nga kami, may mga brad ako na nag-scatter talaga eh. Aba nagiginuman. Pero pumapaldo rin daw sila eh. Hindi ko alam ha. Pero solid na yun. Basta kumikita sila, masaya tayo para sa kanila. Ganun lang yun. Boss Jeblo, late upload ka ngayon. Oh, nasisipa ako ni Lonlon. Sorry idol ha. XRP ko from $17 to 42. Dagdagan ko pa pag nakuha ko mga airdrop ngayong December. O yan, ayun yung mga mga abilidad eh, no? Yung mga nag-airdrop. Kasi libre lang yun eh. Di ba? Tapos talagang tsatsagain mo lang. Pero dapat talaga may dami account ka para maiwasan sa'yo yung ma-hack ka. Present Idol 78 like Idol, na-miss ko na yung mga consolidation mo, no? Po, correction na ngayon, correction tsaka uptrend, downtrend. Ayun yung tinatanda ko sa utak ko eh. RL USDT lang malakas. Ayan, isa yan sa mga paborito natin. Good luck and ingat sa pagtitrade later, Boss Jeb. Paambon ka naman pagpaldo, sabi ni Kalen Stadfield. Ayan. Sabay-sabay na lang kayo mga lodi. Swerte nga natin, meron nagla-live eh. Pero kung gusto nyo, panoorin nyo muna yung mga dating live ni Boss Robo, no? Panoorin nyo rin. Kasi hindi lang naman siya trade, may matututo kayo dun eh. Pati yung mga information na kailangan nyong malaman. Pag nagtatanong ako dun, talagang nalulupitan ako pag sinasagot. Dati nga hindi ko alam yung yung oras na to. Ano to? Tapos meron minsan dito yan eh. Sabi ko, ano kaya oras niyan? Funding rate pala yun. So, yung funding rate ay yung bumabawas sa'yo kapag may position ka. Matagal. Every 8 hours nababawasan ka. Pero maliit lang yun. 0.00 something lang yun. Doon ko nalaman. Tapos nung nalaman ko na, kung natatandaan nyo dati, nung nag-trade ako, nag-position trade ako, inaabot ng isang buwan yun. Naka-position lang yung trade ko. Ang laki na ng, kita ko na 100,000 ata. Umabot ng 120 yun eh. Tapos ang puhunan ko lang $40. $40 lang puhunan ko nun. Tangin sino mga nakapanood nun dito. $40 lang puhunan ko. Tapos from 47,000 yung Bitcoin. Ano ba yan? From 47,000 yung Bitcoin, biglang nag-90. Grabe yun. Dito ata yun. 47,000 tama. No, naka-USDT ba to? Tanga. Ganun. Basta dito, ayan, dito ata yun. Position ko nun, nasa 40. Basta nasa 40 ako nun, mga idol. Tapos biglang umangat ng 74. Boom! Dito yun, no? Pagkagising ko, $40 ko, putang nag-90k, paggising ko, 90k. Oh my God! Pag gano'n ako, tapos tumaas pa, nag-120. Pero saglit lang yung nag-120 yun eh. Tapos naka-hold lang ako nun. Naka-hold lang ako, sobrang tagal oh. Tapos nababawasan yung sabi ko kay Boss Robo, Boss, paano yung pag naubos yung ko? Naubos yung margin ko. Kasi yung margin ko 40 lang eh. 40 something lang, 40 plus lang eh. Ginagawa ko, dinadagdagan ko yung margin ko. Kasi natatakot ako baka pag naubos eh, mawawala yung trade ko. Tinanong ko sa kanya, Boss, paano? Sabi niya, hindi yan maubos, ay hindi yan mawawala. Sabi niya ganun. Ang mangyayari dyan, babawas yan dun sa pinaprofit mo na. Pero hindi yan mawawala. Pag naubos yan, ubos na. Pero tuloy pa rin yung trade mo, babawas yung funding rate mo sa kinikita mo na. Sa profit mo na. So yun. Pero yung 120 na yun na hindi ko nakuha yun. Nakuha ko lang dun 78,000. Kasi bumaba eh, nag-drop eh. Ano yun eh? Tawag dito. Undas ata, nakalimutan ko na. Basta may yun. Nagpunta kami Bulacan nun eh. Kinuha ko na 75 ata o 7. Sayang no? Pero grabe yun. Isang position trade ko lang nun. Grabe, tindi nun eh. Dito yun, pinupost ko dito dati yun lagi. Kasi syempre pag nag-upload ako, chinecheck ko yun. Nandito, nakikita nila yung position ko na yun. No? Tapos yung profit, 100,000. $40 lang. Tapos 100,000 pesos hindi $100,000 ha. $40, so magkano yung $40? Mga nasa 77K? Ay hindi. Tama, hindi. 4K, mga ganun. Magkano ba yun? Naman ako. Sorry mga lods ha. Sabihin na natin 45. O mga 2. 2 lang pala yun.
2, naka-times yung leverage ko nun, times 50. Mga Lodi, naka-times 50. Kaya umangat siya ng ganun. Grabe yun. Ayan. Tapos sunod na trade ko na nun, mga 40k, 50k. Position trade yun eh. Yan. Yan yung mga ano natin, experience natin. Pero kinukuha na natin yun. Meron kasi ako hindi nakuha dati, nagalit sa akin si boss eh. Umabot ng puhunan ko $100, which is mga nasa 6,000. Umabot ng mga 41,000. Birthday ng airpot ko pa yun. Habang swimming kami, pinakita ko, boss, 41,000 na yung ano natin, 5,000. Tapos after 2 days, natalo pa. Na-liquidate pa ako, bumagsak yung Bitcoin. Galit na galit sa akin si boss eh. Sabi ko, yak-yak din ako eh. Sabi ko, hindi ko pa kinuha. Kasi lasing din ako nun eh. Birthday ni airpot eh. Lasing din ako eh. Hindi ko na napansin. Iniisip ko, tataas na eh. Puta ragis, pagtingin ko na liquidate. Sabi ko, putya, yan, GG. Galit si boss. Nahanap sana. Nasaan na? Ano natin? I-withdraw na natin. Sabi ko, wala na eh. Hindi na ipinta yung mukha niya eh. Sabi ko, sorry boss, promise, di ko na ulitin yun. Sabi ko. Kaya yun. Yung mga experience ka talaga na ganun mangyayari. Ayan. Si Harvey Nabster, shoutout sa'yo. Idol din natin yan. Yung ex nga idol, pati, ano yun? Ang dami nyo naman sa akin eh. Julius, si Dance Cortez. Ako idol, nakaposition ako sa 50. Yan, solid na yan. What's up, idol? Lalaruin mo pa ba ang hamster? Mamaya, si-check natin yan. Solid BGB, no? Si Maki, shoutout sa'yo. Share ko lang start ko di cycle every times to pull out ng capital. Tapos ulitin lang ng ibang coins. Ngayon, in between 3 to 4 million spot portfolio ko. Wow, congratulations sa'yo, idol. Sakang malupit. Si Rex, nakapag-cash out na ng 500,000 at na-enjoy ang profit. Good luck sa inyo, mga idol. Ayan, solid si Rex, Rex, yun yung Gcash natin, Rex, Kuya, lahat ba ng coins kapag bull market inaabot lagi ang all-time high nila? Hindi. Ayan, sinagot sa'yo ni MG Gaming. Hindi lahat, Lods. Yung may mga utility lang at mataas ang hype sa social media. Tama yan. Kasi napaka kung lahat, di ba? Siyempre may mga coins na naiiwan talaga, mga Lodi. Alam nyo yung mga top 100 ngayon, iba na yan sa top 100 nung nakaraang cycle. Yung mga top 100 dati, iba na, wala na. Tapos iba na yun yung top 100, di ba? Na coins. Idea lang para sa inyo mga par, baka tumaas ang SPX GOAT, mga Mooding, mamayang 11 PM listing. Tumaas ba sila? Check natin yung Mooding. Yung Mooding, yung maano naman talaga to eh. Mataas na to nung nakaraan eh. Yan, nagpump siya. Pero kulay pula siya ngayon, mga idol. Ay, hindi. Yan, 24 hours. 12%. Tinaas. Hindi siya ganun kalaki, mga idol. Pero nagpump, no? Pump is pump pa rin. Sell the news na naman siguro to. Ubus pang future trade ko, sabi ni John Ray. Pero hindi. Boss, ano YouTube channel, Boss Robos? Taktambay po. Ayan na. Si Boss Robo. Boy 10K. Hindi siya parati nagla-live, once a week lang siya, mga Lodi. Usually Tuesday. Pero pag may mga event tulad ng CPI, FOMC, nagla-live yun. Kahit anong araw tumapat. Nakaposition sana ako dyan sa Deep Idol, kaso nilaro ko eh. Nasa 1. Naku, laki niyan. Tas nakatulog ako kasi madaling araw na yan eh. Pagtingin ko na liquidate kasi. Alam nyo, isa sa rin sa mga natutunan ko, huwag nyo tutulugan yung trade nyo, mga Lodi. Mas magandang matulog ng walang position. Kasi kapag natulog ka ng may position, puta di ka makakatulog. Lagi kang titingin-tingin sa sa cellphone mo. Di ba? Tapos minsan kapag nakatulog ka naman, pagkagising mo, wala na. Wala na yung trade ko, na-liquidate na. So mas maganda bago ka matulog, it's either mag-stop loss ka, no? O wag ka na mag-trade. Ayan, shoutout sa'yo, John Ray, si Intro Gaming, Tito. Basta bull run, boss, matik na pag bear, sure, tatago talaga sila. Nawala na yung mga, mga bashers. Hindi, wala. Hindi ko alam kung may pepe si Elon. Malamang maraming pepe yun. Yaman-yaman yun eh. Share mo naman, idol, kailan mo ibibenta XRP.
Sinabi ko na, idol. It's time to harvest na, lots dapat na benta. Ito si MG Gaming, gusto nito ano eh, kunin mo na ngayon yung ano, yung mga profit mo. Ayaw niyang paabutin sa ano. Ingat lang sa pagpupuyat at pag-inom. Uy, salamat sa iyo, concern ka sa akin ha, idol ha. Yan. Para lagi para may balita pa rin lagi for crypto news ang mga Noipi. O yan. Galit na si Limel. Sorry naman, idol. Ayan, parang ano naman eh. Ito yung mga ganito, mga bot to, di ba? Ay, di, si Skylab pala to. Usually kasi pag mga ganito, maraming sumagot, puro bot eh. Launching na soon. Approved na. According to Sir Brad Garlinghouse. So, ayan. Ipupuan natin yan. Pusuan natin. Diyan na kayo nag-uusap ha. Malalapit kayo. Shoutout sa inyo ha. Beatgate. Idol Sir Abug. Si Jane. Kulit na Jane. Mag-free throw kasi si Michael Saylor. Mag-free throw kaya humihinga muna. Ano? Ganun yung mga nag-free throw, no? Mga ganun muna bago tumira. Ang lupit na napatawa mo ako dun ha, Lods ha. Sayang nga idol, tulog ako niyan. O, ayun, si RS Lozano. Angelita Namka, ayan. Sigurado, mamayang 11 PM gagalaw ng market, posible babagsak pa. Mali ka. 9 PM, 9:30 pa lang gumalaw na pataas, idol. Buti naman nabawi ko yung dinagdag ko. Si Aldrin, shoutout. Si Raniel. O ayan, sinabi ko na kung sino si Boss Robo. Thank you for the info. Ay, hindi ko na. Ano yan? Bot. Yo guys, check what's up mga idol. First comment. Grabe drop kagabi. 12 AM. Ay, nag-DC ata si idol. Si Jap Quinto. No, si John Ray, shoutout sa'yo. Ayan, si Clavis. Ayan, si Clavis. Madami mag-comment to eh. Mga malikot galaw market ngayong holiday season. Mga mabuting mag-ingat sa trading. Next time, baka maglabas na lang ng pre-recorded na replay. Paulit-ulit yung tanong sa kanya. Oo nga eh, kasi so bagay, okay lang, naintindihan ko naman kasi iba naman ngayon pa lang nakapanood eh. Tinawag siyang baliw kasi sabi niya ang Earth center of the universe, kasi sa panahon noon ang iniisip ng mga tao Earth ang nasa center ng universe. Sabi niya, buti pa sa kanila inadapt ang crypto, dito gusto iban. Kasing kwenta dito sa atin eh. Iban yung ginagamit mga chupol mga tao dito eh. Kung whale tawag natin sa mga malaking may hawak ng crypto, pwede ba nating tawagin crying camel, yung mga naiwan ng crypto? Meron tawag sa mga maliliit na investor, mga shrimp eh. Alam mo, ganun eh, shrimp. Pwede idol live stream ka ng trade, basa ka ng comment habang nag-aabang ng trade. Nagawa ko nagtitrade ako habang nagtitake nakaraan. Napanood ko lang ito idol para daw iwas ang over, inom ko ng tubig kasing dami nang nainom na alak para madilit. Hindi, ang gamit-gamot sa hangover, itlog, saging, tsaka Gatorade. Yan, ayan, tanggal talaga yan. Si si Clavi, shoutout sa'yo. Si Rolando, shoutout din sa'yo. Si RJ, si Intro Gaming Tito, di pa sigurado yan, Pops. Ayan, sabi niya, sigurado na ngayon, no? Ayan, to, ang dami dito sa aking shoutout sa inyo. Si Atonim, si Dens. Sa araw-araw na sa iyo, laking tulong. Ayan, sabi niya, idol. Si Sambag TV, shoutout sa iyo. Ano sabi mo? Bro, pahingi naman ako ng legit broker. Anong broker? Gusto ko sana magpaturo, bro, sa iyo. Paano mag-trade, bro? Handa naman ako. Handa yung emosyon ko. Hindi naman ako hindi ako sensei. Bro, may FB ka ba? Paturo. Meron akong FB dyan. Follow mo lang ako. Panoorin mo yung mga video ko na sinabi kanina, idol. Panoorin nyo yung, yung sinabi kong, ito. Panoorin nyo itong dalawa na to. Ayan. Panoorin nyo yung dalawa na yan at ayun na po, yun, no? At sa mga add na information, pwede kayo manood kay Mark Lerma. Ayan, si Idol KGX. Ay, mali ba ako?
Eto. Dito, pwede rin kayo manood, mga Lodi, no? Sa mga, para matuto kayo. Malupit din to si Idol. Tapos, pwede rin kayong manood kay Boss Robo, which is yung stock tambay. Tapos, pagka gusto niyo naman ng nakakatawang mga istorya na malupit, ano ba yun? Panoorin nyo to. Tonto ako dito eh. Itong low budget story, meron siyang mga dito para sa mga crypto, mga idol, no? Meron yan. Panoorin yan. Taka, nakakatawa yan. Saan yun? Ayan, mga crypto niya dito, mga lodi, oh. Matitindi yan, no? Madami siyang video. Ayan, oh, dami, oh. Puro sa crypto. Taka, nakakatawa yan. Panoorin yan. Share ko lang sa inyo. Diyan ako natutuwa, mga lodi, no? Ayan, oh, ito, oh, sa Shiba Inu. Oh. So, ayun lang. Bukas, mga idol, kita-kits ulit tayo, mga lodi. Sana na-enjoy nyo yung ating video, ha? Kung na-enjoy nyo yung video natin, i-like nyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag na kayo mag-subscribe. Taragis kayo, ayaw nyo mag-subscribe. So, kita-kits tayo bukas. Mga idol, maraming salamat sa mga nanood, mga lodi. At magandang araw sa inyo. At What's up? Subscribe the channel. If you don't subscribe, I'll come to your dreams. Subscribe.